Hi mga langga, so welcome back again to our YouTube channel, Nylene and Kyle Macau Life. So, as you can see mga langga, so we are on our way to La Trinidad, Benguet. So, papunta kaming hospital dyan mga langga for check-up lang actually. Kasi November 19 afternoon, may naramdaman ako na kakaiba sa tiyan ko dyan mga langga. So, hindi masyadong hindi gumalaw si Bibi that day mga langga. So, kaya sabi ko kay Kyle na magpa-check up tayo pagkabukas mga langga. So, November 20. So, ayan. So, kaya sabi ko kay Kyle, supposed to be nung gabi ng November 19 sana. So, sabi ko baka mamayang gabi is gagalaw si Baby. Pero wala talaga mga langga. So, hindi nagparamdam si Baby ni Ethan that time mga langga. So, kaya nakapag-decide kami ng November 20, bababa kami ng La Trinidad for check-up mga langga. So, ayun na nga, pagkadating namin doon sa emergency, so may ano na ko doon mga langga, recommendation. So, para kay Doc, parang ano ba siya? Ang tawag nun? Admission slip pala. So, binigay na ni Doc sa akin kasi alam na niya siguro na within this week is mga anak na ako mga langga. So, kaya yun, pagkadating namin is binigay ko yung admission slip sa emergency. Then, chinek nila ako mga langga. Then, nai and then, pag-check pa na isang doctor doon mga langga is close pa yung cervix mga langga. So, kaya yun. So, sabi ng if i-admit ba daw ako. So, hinintay nila. So, actually mga langga, meron din akong doon na ultrasound slip para i-check yung baby na situation niya sa loob mga langga. And then, may CTG din. So, binigay si Doc para sa akin. So, ayun, ginawa nila that day. So far mga langga, yung result ng ultrasound at saka yung CTG mga langga is normal naman siya. So, okay lang naman daw si Baby sa loob. So, kaya yun. So, sabi ng OB ko, so may tendency pa daw mga langga na uuwi ako kasi close pa yung cervix and then no sign of labor pa talaga din ako mga langga. So, kaya yun. So, bumalik si Doc mga around hapon ng mga langga. So, chinek niya ulit ako. And then, sinabi niya na pwede pa daw akong umuwi. And then, sabi ko kay Doc, kayo kong umuwi kasi parang feeling ko mga anak na talaga ako. Tsaka gusto kong mga anak na talaga mga langga. Kasi ayaw kong umuwi ng Kapangan na naman. Another biyahe na 1 oras kalahati. So, gusto kong umuwi ng Kapangan na nanganak na talaga ako mga langga. So, kaya yun, sabi ni Doc, na sige, under observation muna daw muna ako. So, maghintay muna ako ng 24 hours. So, kaya na-admit, kaya next day kami ng hospital ng 1 night mga langga. And then, pagka the next day mga langga, so November 22, November 22? O, 22 na siya? O, 22. 21 pala. 22 nga. And then, November 22 mga langga is, nung bumalik si Doc ng morning, sabi niya, kamusta daw ako? Pero so far, wala akong naramdamang pain talaga mga langga. So, walang sign of labor. So, ayun, hinainan naman ako ulit ni Doc. And then, ngayon, sabi ni Doc, nag-progress daw yung cervix ko kasi pinainom na ako ng Primrose that time mga langga. So, na siya, hindi na siya oral yung Primrose ko mga langga. So, in-insert na ng mga nurse doon sa puerta ko talaga. And then ngayon, ang ginawa ko din mga langga is nag-exercise na din nag-exercise hanggang mga langga para bumukas talaga yung cervix ko mga langga. So, pagka the next day yun, bumalik na si Doc November 22, hinayin niya ako. Ayun mga langga is nag-open na yung cervix ko. So, mga 1 cm pa siya. Kaya yun, sabi ni Doc, pwede ka pang umuwi talaga kasi 1 cm ka pa, tsaka wala pang sakit dyan sa mga, walang labor, sign of labor talaga. So, sabi ko kay Doc, kung pwede i-induce na lang ako kasi gusto ko na talagang mga anak mga langga. So, kaya yun, so, sabi ni Doc, so, pwede ka nang mag-induce kasi may may reaction na siya. So, may sign na siya na pwede na daw akong i-induce mga langga. And then ngayon, nung November 21 kasi mga langga, sabi ko kay Doc kung pwede i-induce. Pero sabi ni Doc, hindi ako pwede makapag-induce sa'yo kasi wala pang sign of labor. And then,
sarado pa daw yung cervix ko mga langga. So kaya yun, pag November 22, that's the time ng mga langga na na-induce na talaga ako mga langga. So nilagay ni Doc November 22, 12 noon, tinilagay niya yung gamot na pampahilab at saka pampa-open ng cervix mga langga doon sa dextrose ko mga langga. So ayan, as you can see, grabe yun mga langga, as in ang bilis ng reaksyon ng gamot sa akin. So mga isang oras lang nanghilab na talaga siya. Grabe na yung sakit. And then ngayon, sabi ko mga 2 oras lang nanghilab na yung grabe na yung hilab mga langga. And then kaya yun, so mga bandang alas 3 siguro yung mga na alas 4 p.m. sabi ko sa nurse, hindi ko na talaga kaya, parang gusto nang lumabas ni Nathan mga langga. Kaya yun, so dinala na nila ako doon sa labor room. And then pagka-adapting ko sa labor room mga langga, so chinek, sinitiji na naman ako kasi chinek yung heartbeat ni Nathan. And then nung time din na yun pala mga langga, yun sa parang may lumabas na yung tubig doon sa diaper ko mga langga. And then ngayon, chinek ulit ako ng nurse doon, NIA. Ayun pala, pagkadating ko doon sa labor room mga langga is 9 cm na agad ako mga langga. So ayan, pwede na daw akong umere. Kaya yun, tinawagan yung OB ko na pwede na daw ako manganak mga langga. So ayan, so ilang beses akong mga langga, umire pero hindi talaga nakayanan mga langga. So matagal na kami doon sa labor room. So kaya nakapag-decide na yung doc na emergency CS na ako mga langga kasi hindi ko na kaya. And then si baby din naman is naka-cord coil mga langga, kaya hirap si baby bumaba. Hindi nakababa si baby, parang lang siya mga langga, nasa puerta lang siya. So kaya yun, sinabihan na ako na mag-emergency CS na ako kasi si baby na ang nahihirapan din sa loob mga langga. Kaya yun, nag-emergency CS si Inday. And then lumabas si Nathan mga langga is November 22 ng mga 7 p.m. siguro yun. And then nakalabas ako ng labor room mga langga, mga 10 na. Kasi nag-under recovery pa ako mga langga sa after kong ma-CS. And then saka ako dinala dun sa kwarto namin mga langga. So ayan, so nagtambay ako ng hospital mga langga, mga 3 days ata or 3-4 days. Kasi nung nanak ako nung November 22, pagka the next day dyan mga langga, so nakagalaw-galaw na ako. So hindi ka ako makalabas daw ng hospital, sabi ni Doc, hanggat hindi mga langga, hindi ako makatai at saka makaihi or makautot. So ayan na mga langga, so happy. Pagka the next day mga langga is nakatai na ako at saka nakaihi na mga langga, kaya pwede na akong umuwi. And ngayon, nandito na kami sa bahay. So, pure breastfeeding pala si Nathan, mga langga. And then ngayon, ayun si Nathan, dito na sa bahay, nagpatuloy ng mga langga. Okay naman so far si Nathan na naiuwi. And then ngayon, itong si Kyle, nagpatulong na rin ako kay Kyle lagi dun sa surgery ko mga langga sa CS na kasi fresh pa kasi siya mga langga, so kailangan siyang linisan ng araw-araw mga langga. So kaya si Kyle lang inutusan ko na maglinis ng hiwa ko mga langga, yung wound, kasi masakit siya mga langga, so hindi ko rin makita siya. So ayan, so si Kyle lang inutusan ko, so dahan-dahan lang niya mga langga, so tinatanggal yung bandage. Actually mga langga, natakot din ako dyan, baka bumukas yung mga langga, yung tahi. Pero ayan, mabuti nga't si Kyle lang uwi that time, may katulong ako mga langga sa paglinis ng samad ko mga langga, hiwa. And then may katulong din ako na mag-alaga kay Nathan mga langga. So ayan, so far sa awa ng Diyos, nakaraos na din kami ni Nathan. So ngayon si Nathan is magti 3 months na. So ngayon ko palang na-upload tong video na to. So ganyan talaga, ang hirap pala talaga mga langga, mga anak. So
yung 9 months mo siyang binubunti, dinadala, and then mga anak ka, and then mas lalo palang mahirap pag-alaga ng bata, mga langga. So pag-alaga ng newborn, so mahirap manganak, masakit manganak, and then ngayon mas mahirap mag-alaga ng newborn baby, mga langga. Pero ang saya naman na mag-alaga ng newborn, nilalo na ngayon is Nathan is lumalaki na, so mag 3 months na, so iba na yung stage niya, mga langga. So hindi na siya newborn niya ngayon, kaya ang bilis talaga ng panahon, mga langga. So at totoo talaga yung mga sinasabi nila na ang mga bata ngayon, mga langga, is ang bilis lumaki talaga, mga langga. So kaya yan, so i-treasure yung mga moments na newborn pa sila, kasi ayun na nga, so ang panahon is mabilis na, and hindi mo akalain na malaki na talaga sila bigla, mga langga. So ayan, so ngayon treasure ko po yung moment or yung time na makasama ko si Nathan, kasi walang araw babalik na ako sa trabaho or sa work, mga langga. So kailangan ko na kaya sinulit ko na yung time na ako ang mag-alaga kay Nathan, and then yung mga oras, mga langga, or yung time talaga, so tinitreasure ko na makasama siya, mga langga. So ayan, so just enjoy the rest of this video, mga langga. Wala na akong masabi, so nakakapagod mag voice over, charot. So ayun na, so far ngayon si Kyle wala na pala, so bumalik na si Kyle ng Macau, mga langga. So factor reality na, so ako na ang nag-alaga kay Nathan, kasama ko si mama tsaka si papa. So I'm so lucky, mga langga, na may parents-in-law ako na napakabuti at saka napaka-supportive, mga langga. So may katulong ako sa pag-alaga kay Nathan. So ayan, so kaya hindi ako masyadong nahirapan ngayon nung bumalik na si Kyle ng Macau. So hindi ako masyadong nahirapan sa pag-alaga kay Nathan, mga langga, dahil nandyan sila mama, mga langga. So that's it, mga langga. So thank you for watching. Kayo na mag-intindi sa voice over ko, mga langga, kasi nakakapagod mag voice over. Basta yun, mga langga, nanganak na ako, and then mag 3 months na si baby ngayon. So thank you for your prayers, mga langga, and then God bless everyone.